Grabe yung pasabog ngayon ni Ombudsman Remulla, mga sangkay. Talagang meron po siyang tinutumbok dito na matindi, no? Na kikilabutan ko sa nangyayari ngayon sa ating mga politicians o mga public servant kuno. Pero iba po ang ginagawa. Ngayon, mga sangkay, nagsalita po siya. Eto, tingnan po natin itong kanyang mga pahayag. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, masyadong mainit mga sangkay ngayon ang binibitawan ni um, Remulla, Ombudsman Remulla, tungkol po mga sangkay dito sa nangyayaring korupsyon. At may pinunto po siya dito mga sangkay na grupo ng mga buhaya. Ayun, eto, tingnan po natin itong kanyang matinding pahayag. Section 3H of Republic Conflict of Interest. Section 3H of Republic Act 3019 is very clear on conflict of interest. It's just that for the longest time, people took it for granted that they do it because they can. But hindi na dapat pwede yan eh. Yung panahon namin kasi hindi ganyan eh. Nung panahon namin, it was very simple. Your district gets 60 million in projects or 70 million in projects. Then you have 5 million soft for scholarships, 5 million for medical assistance. That's it. Ito yung mga project na binibigay mga sangkay sa mga kongresista. Sabi niya noon, hindi ganun. Hindi ganun kalala mga sangkay. Pero sinasabi niya na ngayon, grabe ang ginagawa nila. Tingnan natin. Ngayon kasi nagiging entitlement na. Ang naka-complicate pa nito, may mga mahirap sabihin, pero sabihin na natin. Yan na. Mahirap sabihin, pero sabihin na natin. Ganun po kalalim. Pero ako nanalangin po talaga ako mga sangkay na mabigyan po ito ng katarungan itong nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Because there are so many people or Filipino people, mga sangkay, na naghihingalo at naghihikaos sa buhay dito sa Pilipinas. Dahil po sa mga ginagawa mga sangkay na mga politicians, no, na pangangamkam sa pera ng kaban ng bayan. Nakikita po natin kung paano pinapakita ng nature natin, ng kalikasan natin sa pamamagitan ng mga pagbaha at kung ano-ano pang mga disaster sa Pilipinas. Nakulang ang mga project. Nasaan ang mga project? Kalsada, substandard, mga flood control. Hindi na ipatayo yung iba, mga sangkay, substandard yung iba. So talagang matindi ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. At yan po yung isa sa nakakalungkot bilang isang Pilipino. Na maraming pamilyang Pilipino ngayon ang nagsusurvive, pilit na nagsusurvive sa kabila po ng katotohanan na ang pera ng taong bayan ay dahan-dahan lamang pong binubulsa ng iilan. Nakakalungkot mga sangkay. That's why I'm praying ng Pilipinas magkaroon po ng justice about dyan. Magkaroon po ng kaliwanagan tungkol dyan. Kasi, alam niyo, ang ganda ng Pilipinas kung ang mga proyekto ay napapagawa na maayos. Maganda ang Pilipinas, guys. Sa buong mundo, Pilipinas, tingnan niyo yung posisyon ng Pilipinas. Ang daming mga islang mga ganda, ang laki ng potensyal na lumago sa negosyo. Lumago sa mga dayuhang negosyante. Yumaman ng Pilipinas. Pero, hindi po nangyayari dahil po sa maraming mga public servant na hindi nagpapaka-public servant. Diba? Contractors na naging congressman Yun. and decided to control the show in the house. Grabe. Sabi niya, ayoko sanang sabihin to. Pero ayun na nga po, mga sangkay. Sinabi na po niya. Ulitin natin.
Tingnan natin, no? Ngayon kasi nagiging entitlement na. Ang naka-complicate pa nito, may mga mahirap sabihin, pero sabihin na natin, Kita nyo? contractors na naging congressman and decided to control the show in the House. Grabe, no? Mga contractor na naging congressman, but still, mga sangkay, yun pa rin ang ginagawa. Yun ang sinabi ni Ombudsman Remulla. Ang ano din, no? Very vocal po siya, mga sangkay, to say that, na may mga ganong klaseng officials, no? Na dapat hindi na po sila pumapasok. Sana pagkaano, halimbawa, contractor talaga sila. Pag naging public official sila, layo na. Kasi, sa Constitution natin, bawal talaga yan. Kaya nga lang, ang Constitution po kasi natin, hindi po mahigpit, mga sangkay, sa mga politician kung hanggang saan lang ba talaga sila. Ano lang ba talaga yung grounds nila? Ano ba talaga ang kanilang gagawin? Unlike sa mga parliamentary system ng mga bansa o ng mga gobyerno, mga sangkay, na maayos po talaga yung kanilang mga hinahawakang konstitusyon. Yan ang pinakamasakit dyan. Parang as if conflict of interest didn't exist. As if Republic Act 3019 didn't exist. So, it's going to be difficult for anybody who rules this country to put sense unless something is done about conflict of interest. Grabe. Ang lalim. Sobrang lalim nun. Alam nyo, sana marinig po ito ng lahat. Wala po ditong dilaw, loyalista, DDS, kung ano ka man. Itong sinasabi ni Remulla ay yung realidad kung ano po talaga yung nangyayari sa ating bansa, sa mga politicians. Grabe yung conflict of interest, mga sangkay. So, it's going to be difficult for anybody who rules this country Di ba? Sobrang mahihirapan. Kahit sino mga namumuno sa Pilipinas, kung ganito pong kalagayan ang mayroon sa ating bansa. to put sense unless something is done about conflict of interest. Kasi mali talaga di ba? Mali Ano, naging congressman ka para makakuha ka ng project, para yumaman ka? Grabe. Mahalay, di ba? Kita nyo yun, mga sangkay? Ulitin natin yung part na Conflict yun. of interest. Kasi mali talaga di ba? Mali Ano, naging congressman ka para makakuha ka ng project, para yumaman ka? Mahalay, di ba? So, ganyan po katindi ang sinabi ni Remulla. Malalim, mga sangkay, no? So, sana, mapakinggan po itong lahat. Wala po tayong narinig na ombudsman, mga sangkay, na nagsasalita ng ganito. Very vocal. Though, syempre, napagdududahan na ginagamit lang daw ng ang posisyon kasi sila Joel biglang hindi na daw makakasuhan, ayaw po yan sa mga accusations ng iba. But, well, natural kasi meron pong tawag dito, frustration ng mga kababayan natin na mapanagot yung mga dapat mapanagot. Marami pa po kung tutuusin, ang dami pong mga politiko, mga sangkay na sangkot. Pero, ipanalangin po natin ang ating bansa na naway mabigyan ng hustisya ang ganitong klaseng katakot-takot na nangyayari sa Pilipinas. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.